Good day and welcome po sa panibago na mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit si Allen ng Greenyard TV. And para naman sa vlog natin for today, i-share naman natin isa-isa sa inyo yung nadiscover natin or nakita natin na hindi daw pala magandang ilagay sa loob ng bahay natin dahil considered as malas ito or magdadala ng misfortune or bad luck kung sino man yung nag-aalaga nito based doon sa mga feng shui. So, ay disclaimer lamang po. So, tatalakayin natin isa-isa yan para doon sa mga sa mga viewers natin na naniniwala sa feng shui. At saka, syempre, i-discuss ko rin naman kung ano yung advantage or disadvantage ng pagkakaroon ng halaman na to. Hindi lang naman tayo magbe-base dahil doon sa pagiging bad luck daw nito ng halaman sa loob ng bahay natin. So, syempre, bago tayo magsimula, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andito po sa screen yung aming complete address. So, eto na nga yung mga listahan na considered bad luck, pero sa totoo lang ako, yung ilan sa mga halaman na to ay inaalagaan ko. So, depende na lamang sa kung ano yung pinapaniwalaan natin, pero ito ay parang mag-serve as additional knowledge when it comes sa pag-aalaga ng halaman. O para sa akin naman, lahat ng halaman ay pantay-pantay yung natin sa kanya, yung pag-aalaga. Kasi itong mga halaman na naandito, naman siya, very common at alam ko na marami ang nag-aalaga nito. And number one sa ating listahan ay itong mga potos. So katulad ng potos, ang potos o yung golden potos, like yung mga ang daming varieties na, yung potos enjoy, yung mga manjula. So iba't ibang varieties. Ayon dun sa ating nabasa na article, ito daw kasi mga potos ay nagdadala daw ng sadness at saka ng misfortune sa loob ng bahay. Well, ako kasi napakatagal ko na. Ever since nag-vlog tayo, isa sa pinaka-bida natin dito sa vlog natin ay yung mga ordinary or common, and isa na dyan yung potos. Ever since, napakarami nating ginawang vlog regarding dito. Iba't ibang varieties pa ngayon, inaalagaan natin. Nakapagpalago tayo ng manjula, nakapagpalago tayo ng mga marble queen. Yun, based sa feng shui, yun nga, malas daw ito sa loob ng bahay. Pero for me naman, hindi naman. At saka isa pa kasi kaya maraming may gusto ng potos. Unang-una, yung varieties na meron, ang gaganda ng variegation na meron sa mga potos. Even yung pinaka-common, yung golden potos, ganun pa rin. Tapos sasamahan mo pa nung mga marble queen nga na mas magaganda yung mga pinapakita nilang patterns and variegation na meron. So, ayun nga, ang isa pa kasi, kahit sa mga matatanda, yung mga matandang kasabihan, na pangit daw mag-alaga ng mga halaman na trailing. Kasi daw, gagapang ka daw sa buhay, di ba? Yun yung paniniwala ever since. Kahit hindi pa natin sabihan or pagbasihan pala yung feng shui. Even dito sa atin, yung mga old belief na katulad niya na, yun nga, pangit mag-alaga nito dahil gagapang ka daw sa buhay, katulad ng halaman. So, for me, nasa sa inyo, pero napakadali kasing alagaan ng potos. And, pwede mo siyang alagaan ng nakapat, and pwede mo rin siyang i-water propagate na parang nakalagay sa base. Napakaganda nitong mga potos kapag ginawa mo yan. Ang susunod sa ating listahan, ito namang mga cacti or cactus. Pagdating dito kasi ang isang nito ay nakakapagdala nga din daw ng bad luck at saka ng negative energy sa loob ng bahay natin. So, ang isang pinaka dito, yung kasabihan din all belief din dito sa atin sa Pilipinas, sa mismong lugar natin, is pangit din daw mag-alaga or mag-display ng mga halaman na may matitinik or yung matitinik na halaman sa loob ng bahay. Yun nga, kino-considered as malas siya. Pero ang dami kasi ever since, lalo na yung mga natin, mga succulent lover natin or succulent enthusiast na mga plantito or plantita, marami talaga yung nag-aalaga nito ever since. And ito kasi, simula din umpisa pa lang, ito yung pinaka-popular na halaman na nanggagaling pa ng Baguio. O dun sa mga succulents, kasi tandem yung dalawang yan succulents at saka itong cactus. And yun nga, iba't ibang varieties din, may mga coming from ibang bansa tayong na-discover nitong mga itong mga cactus na to, although hindi ako nagkaroon. And yun nga, ito, pagdating dito sa mga sa mga halaman na to, medyo hindi ako talaga nagkaroon o hindi ako nakapag-alaga. More on succulents. Like yung nagkaroon tayo ng mga burros tail, yung mga iba't ibang variety ng succulents, pero pagdating sa cactus, mangilan-ngilan lang. And yun nga, meron din tayo, pero hindi siya yung sabihin kong hindi natin favorite. Pero napakadali ring alagaan ng mga to.
Yung ibang mga halaman natin, ng mga succulents and cacti, medyo na-disregard natin, pero tuloy-tuloy. Ang maganda mo sa kanya, slow growing siya. And since yung size ng karamihan ng mga cactus, ng mga cacti ay maliliit lamang, napakagandang pang desk. Pero yun nga, avoid you putting this sa mga lamisita, lalo na kung halimbawa may mga bata tayo kasi matitinik talaga, and once na nahawakan, sobrang totally kasi talaga ng mga tinik ng mga cactus eh. So yun, i-disregard na natin yung i-disregard na natin yung pagiging malas ng cactus, pero hindi siya advisable alagaan kapag ka medyo yung paglalagyan natin is kayang abutin ng mga bata kasi yun nga, medyo delikado talaga ang pag-aalaga nito. Ang susunod sa ating listahan ay ito namang bonsai. So pagdating dito, hindi lang sa loob ng bahay, although meron din kasing nag-aalaga ng bonsai sa loob ng bahay, pero karamihan naman kasi ng bonsai nasa nasa backyard, nasa front yard, nasa bakuran, kasi pang display. Karamihan din sa kanila kasi i-display or inilalagay dun sa naaarawan talaga. And ito daw kasi, di ba, ang bonsai ay kaya siya ay considered as malas. Although, hindi natin pwede i-consider na malas ang bonsai pagdating sa atin. Kasi bakit? Ang bonsai, lalo na kapag kaalagang-alaga mo, kapag ka marunong ka, nabebenta yan ng mahal. Kasi yung pag-aalaga dito sa mga bonsai na to, very meticulous. So, sobrang hirap. Ang pagkakalam ko sa mga nag-aalaga ng bonsai, meron talaga silang separate na taga-alaga ng mga halaman na to. Yung nag-extend ng mga cables. So, very napaka-meticuloso nga ng pag-aalaga nito. Kaya, kung meron ka nito, nabibenta siya ng mahal. 500,000, even millions. Depende sa size, depende sa itsura, depende sa kung ano yung ina-achieve mo sa bonsai mo. Pero yun nga, kino-consider. Kasi bakit? Ang base na or ang explanation doon sa nakita natin na article is kasi 'di ba ang bonsai is pinipigilan natin yung pag-grow, ini-stand natin yung stunted growth ba ang tawag. So yun daw, parang mako-consider, parang katulad ng belief sa mga halaman na gumagapang dito sa atin. Parang katulad nung paniniwala ng mga matatanda sa atin doon sa mga halaman na gumagapang, kaya ayaw kasi gagapang ka sa buhay. Itong mga to, since pinipigilan mo yung paglaki, pag-grow ng halaman na to, ganun din daw yung pwedeng ibalik sa'yo or mangyayari sa'yo. Pwede rin mapigilan yung pag-grow mo siguro as a person or pag-grow mo as siguro financially. So yun, maaaring mapigilan. Kaya siya kino-considered as hindi maganda. Pero sa mga nag-aalaga ng bonsai, naku, lalo yung talaga mga expert pagdating dito, 1,000,000 ang ipinapasok na ng mga bonsai na ito sa kanila. Kaya yun, depende na lang talaga kung papaano mo dadalhin yung paniniwala mo. Kung saan kang side maniniwala. Kanya-kanya tayo ng paniniwala and yun, depende na sa atin. Kaya ang susunod sa ating listahan ay isa namang itong herbs and ang tawag dito ay rosemary. Dito sa isang to, medyo nagulat ako kasi hindi natin hindi ko ini-expect na talaga kasama pala to kasi nakakapagdala daw siya ng misfortune kapag ka naka-display sa loob ng bahay natin. So, dito, pagdating dito, pangalan pa lang, parang hindi mo na papaniwalaan or hindi mo na iisipin na malas itong halaman na to. So, ayun, nasa sa inyo. Pero, ang rosemary, sabihin na natin, medyo maselan siya. Bakit ko nasabing maselan? Kasi sa una, talagang maganda. Ang maganda mo dito, kapag ka nasa loob ng bahay mo, yung fragrance or yung halimuyak na nadadala nito, yung amoy na mint, kumbaga, maaamoy mo talaga siya lalo na kapag lush yung inyong mga rosemary. Ang hindi mo lang maintindihan dito sa mga rosemary is, kasi kadalasan dito yung mga nasa nursery, nakabilad yan sa initan talaga. Yun ang mga rosemary. Naka-direct sunlight to. So, kung ilalagay mo siya sa loob ng bahay mo, like sa kitchen, kasi ginagamit siya sa pagluluto, may tendency na pumangit, malusaw, at saka mamatay yung mga rosemary. Maraming nagtatanong na bakit ganito pumapangit yung rosemary ko. Pero itanim mo siya sa sa backyard mo, doon sa vegetable garden mo. Makikita mo na tuloy-tuloy ang pagiging paglago ng mga rosemary, yung paglaki nitong mga to. Ang ganda pa naman pagkaanlaki. So, yun, siguro pitas lang. Gusto natin halimbawa yung fragrance, yung amoy nito na meron tayo. Siguro pwede tayong mag-cut and then maglagay tayo sa base.
And yun, parang at the same time, mas maganda lang kasi yung fresh na ginagamit sa pagluluto. So yun, kung halimbawa malago naman yung rosemary mo, pwede natin gawin yun. Susunod sa ating listahan na itong aloe vera. Ito, hindi ko rin ina-expect na kasama sa listahan natin. And kasi, ang aloe vera ay napakaraming uses, pangpahid sa mga sa mga sugat. So ang dami mo talagang magagawa sa mga aloe vera, kaya yun, hindi ko na-expect. So depende na nga rin daw sa paniniwala. Aloe vera pala kasi ay isang type ng cactus, kaya yun, considered since ang mga cactus wala namang binanggit na kung anong pangalan. Ang ibig sabihin na dito ay yung kabuuan ng lahat ng cactus ay bad luck, so considered din as yung aloe vera na ganito. So, yun. Pero compare mo dito, kung nakakakita ka or familiar ka sa mga aloe vera, aloe vera naman, pwede mo siyang alagaan or pwede mo siyang i-display sa loob ng bahay. Kasi bakit? Kung mapapansin nyo, yung aloe vera naman kasi, yung gilid lang niya yung parang medyo matulis. Pero unlike kasi ng cactus, yung cactus kasi ng mga succulent, is maninipis na matutulis talaga yung mga thorns na meron siya, pero yung sa aloe vera, hindi naman. So, yun yung difference. Although, meron kami ditong aloe vera na, ayan, ito kasi from Thailand, and medyo malutong siya. Ang aloe vera, malambot, parang jelly kasi yun yung parang magel, makapal, di ba? Parang nag-iipon talaga siya, or matubig. Parang malapad ang mga dahon nito. Pero itong isang to, mas malambot, mas flexible, although may tendencies din na maputol. Pero compare mo dito sa aloe vera na from Thailand, ito talaga medyo makunat or medyo malutong pala. Medyo malutong na once nasagi mo, putol agad. Eh lang, when it comes sa looks, mas maganda tingnan itong Thai na aloe vera dahil ayan meron siya nung mga patch-patch or itong butil-butil na kulay pula na nagiging nakakapagpadagdag doon sa kulay. Kaya pag-display, ganang i-display itong aloe vera na Thai. Pero pagdating siguro sa uses, mas dito tayo sa mas common. Kasi yun yung masubok na. Ito, hindi ko talaga alam kung ginagamit din siya. And, napakadaling alagaan. Actually, kung akong tatanungin, mas madaling buhayin or alagaan itong mga aloe vera na Thai. Kasi ito, once na naging establish, or establish mo na nga bibilin yan Tapos, tuloy-tuloy lang yan sa pagkakaroon ng babies. Kaya ngayon sa amin, nagsimula lamang yan sa isa, dumami na ng dumami, ilan na yung nabenta, ilan na yung na-repat, ilan na yung naisalin, pero hanggang ngayon, patuloy sa pagkakaroon ng mga panibagong babies, repat lang ng repat. Tapos, ayan, pagka gusto niya talaga yung yung space niya, namumulaklak siya. Yung common na aloe vera na meron tayo dito, hindi ko pa siya nakita or hindi pa ako naka-witness na namulaklak siya. Susunod sa ating listahan, ito wala naman siguradong nagdi-display nito sa loob ng bahay natin. Ito yung mga patay na halaman. Not unless ay halimbawa, hindi mo na-notice na may halaman ka pala na naka-display na nakaligtaan mo na namatay na pala. Kasi nga nakaligtaan mo or napabayaan mo. So kung halimbawa man na may halaman daw tayo na patay sa loob ng bahay natin, immediately, tanggalin na daw natin. Kasi yun nga, nagdadala daw ito ng illness, ng mga negative energy, kapag ka nasa loob ng bahay. Pero, I doubt na mayroong mga halaman o mga, mga plantito and plantitas na talagang ginagamit na pag-display yung mga dead plants, diba? So, yan ay sakto or nagkataon lamang na napabayaan or namatay. Pero hindi para i-display or gawing decoration sa loob ng bahay. So, yun nga, pagka may nakita tayo, yun nga, immediately remove na lang natin kasi yun nga yung paniniwala. And hindi rin naman kasi talaga magandang makita na meron kang patay na halaman sa loob ng bahay, di ba? So, sa tingin ko naman yan, same tayo dito. Kahit pasabihin natin na hindi siya kasama sa mga nagbibring ng bad luck sa loob ng bahay, is hindi naman talaga tayo nag-aalaga. Hindi mo nga inalagaan yan kaya namatay. Hindi tayo nagdi-display pala ng halaman na patay sa loob ng bahay. Ang susunod sa ating listahan, isa namang flowering plant, ito yung tinatawag natin na carnation. Dating sa carnation, yun nga, malas din siya sa loob ng bahay, nagbibring ng bad luck at negative energy. So, pare-parehas lang sila. Pero dito, medyo brief lang kasi yung yung explanation, kaya hindi natin nakita. Ang carnation ay hindi din naman, or maliban na lang siguro kung halimbawa nasa base, nasa yung bulaklak. Pero yun, kung halimbawa naniniwala kayo sa feng shui, mas maganda siguro or marami naman tayong ibang halaman or flowering na plant. Hindi na actually yung flowering plant na mismong yung halaman kundi yung kadalasan sa mga ganito kasi yung mismong bulaklak lang yung i-display. So,
pwede naman tayong gumamit ng ibang klaseng bulaklak. And marami naman tayong mapagpipilian or mga options din pagdating dito. And kadalasan nga sa mga bulaklak kasing halaman, outdoor plant ito. Madalang yung halaman or yung indoor na halaman na namumulaklak. Kasi, syempre, kadalasan dyan, ginagamit sa landscape. Pangalawa, kailangan talaga ng matinding sikat ng araw para mapabulaklak mo yung isang halaman. Isa yun sa main factor sa tingin ko. And ano lang ba yung mga halaman na namumulaklak? Kapag ka nasa loob ng bahay, hindi nila kailangan ng sikat ng araw. So, dyan yung mga bromeliads. So, bromeliads, once na namulaklak yan, tuloy-tuloy. Ang maganda mo sa kanya, nagtatagal. Pangalawa, itong mga anthurium. So, pagdating dito sa anthurium, yung mga bulaklak nito, naglalas din katulad ng mga bromeliads. So, ito lang yung mga halaman na talagang nakalagay sapat na namumulaklak. Pero karamihan, pwede tayo mag-display sa loob ng bahay natin, pero mapapansin nyo na after nun mamulaklak, after mag-bloom nung bulaklak na yun nung inilagay nyo sa bahay, medyo nahihirapan na siya na makapagpabulaklak ulit. Unless, halimbawa, maganda yung spot na pinaglalagyan nyo sa kanya. Maliwanag, okay, tinatamaan pa rin ng sunlight. So, yun. Pero yung mga rose, yung mga ginagamit sa landscape, medyo nahihirapan silang mamulaklak kapag nasa loob ng bahay natin. Ang susunod sa ating listahan ay itong mga creepers. So ito parang yun na rin to yung yung mga photos. So nilahat na. Ginawa ng lahat ng gumagapang na halaman. So lahat ng trailing plants, mapayan ay ivy, yung mga vines natin, iba't ibang klase, napakarami din kasing varieties ng mga trailing Even yung bougainvillea, mga trailing, may mga trailing din yan. May mga trailing pa nga tayo ng mga roses Katulad na nasabi ko kanina, bukod doon sa ating mga halaman or doon sa feng shui, sa paniniwala sa feng shui pala, itong mga halaman na to considered na malas even noong kapanahunan ng mga matatanda na mga lolo't lola natin or mga nanay-tatay dahil nga gumagapang daw sila. Pero hindi naman kasi laganap at saka kung saan-saan mo makikita. Especially ang mga philodendrons. Tatlong klase ang philodendrons. Yung upright, yung nagtetrail, at saka yung para lang nag-i-spread, di ba? So, itong philodendron, karamihan nito mga nagtetrail din or gumagapang. At saka isa pa kasi, ang mga trailing plants kasi, ito yung isa sa pinaka-ideal at pinakamagandang gamitin kung halimbawa ang concept na gusto mo ay vertical garden. So, kung vertical garden ang gagawin mo, ito yung pinaka-advisable na gamiting mga halaman. Kasi talagang magdidikit siya or didikit siya sa wall o doon sa ginawa mong vertical structure na pagkakapitan nila. So, ang kailangan nga lang, ito nga mga to, maglagay ka lang or ang pinakalagyan mo lang, pinakababa, yung pot, and then lagyan mo lang ng mga kusot, yung pinaka-vertical sabitan mo sa ilalim. Doon na sila magte-trail unti-unti gagapangan talaga nila ito. And mas magandang i-achieve, mas ma-achieve mo yung concept ng vertical garden kapag yung mga trailing plants. So, nasa sa inyo na nga ulit. Kung maniniwala ba tayo sa feng shui sa ganito or hindi naman. Kasi hanggang ngayon, kung talagang malas itong mga to, walang mga halaman o wala ng mga trailing plants ang inaalagaan ngayon or lalabas. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan mag-like, share, and subscribe. And pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. Magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV. And thank you for watching.